thesis. Kaya nga po, tinawag nila yang a total complete food. Wala ka nang hahanapin pa. Ay, grabe. Grabe, tama, di ba? Now, grabe po talaga. Kaya ako po, as of today, amazed na amazed po ako sa product. Na-amazed po ako, grabe po yan. Ito po maganda. Bago po nalaman ng mga scientists na maganda ang barley, matagal na po ang barley sinabi sa atin. Saan? Sinabi po yan sa Bible. Allow me to quote, sabi po sa Old Testament, sa Deuteronomy 8:7 and 9, "For the Lord God is bringing you into a good land, a land full of wheat and barley, milk and honey, in which you will lack nothing." Wala ka nang hahanapin pa. Tama po? Kahit ang tao ngayon, masyado nang hanap ng iba. Kain ng bayawak, kain ng buhaya, kain ng ahas, tama po? Pati cobra ngayon, iniinom na. Kung meron ka nito, wala kang talo. Tama po, di ba? So, grabe, no? Ito maganda. Paano sa New Testament? Na-mention din po yan. Sa John 6:1-14, feeding of 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Si Jesus Christ mismo nagpadami ng barley loaves kasi yan ang pagkain nila nung araw. At ang barley po, na-mention po siya sa Bible 37 times. By the way, huwag niyo pong mami-misinterpret, hindi po ito Bible study. Okay? Trivia lang po ito. Amen? Amen. Okay. Kaya lang, nung umikot ako ng Mindanao, medyo kinabahan ako. Kasi maraming Muslim. Tama po, hindi nila tinatanggap to. Iba sila Quran sila Eto maganda. Even sa Islam po, na-mention ng barley. The prophet recommend barley to cure grief of heart and ailments of the kidney. By Allah who hold my life, this remove the dirt of your abdomen as one of you remove the dirt of your face. According to Pedro's Al-Hikmat, the suspension prepared from barley is beneficial for at least 100 diseases of the body. Ganyan po kagrabe ang barley. Kaya nga sabi nila, hindi lang Christian ang nakukuha natin, pati yung kaibigan nating mga Muslim, mga kapatid nating Muslim, nakukuha din natin. Bakit? Recommend by Prophet Muhammad and by Allah. Ako? Now, pagkain po ito ng mga Roman gladiators. Kaya nga po ang mga Roman gladiators, they eat barley for their strength and stamina. Ngayon, magde-demo tayo para sa atin pong product. Magkukuha tayo ng model. Ma'am, nakatake na po kayo ng barley, ma'am? Member na po kayo? Okay. Sino dito ang hindi pa? Yung mga first timer. First timer. Ma'am, halika po. Halika, ma'am. Huwag ka uwiya. Halika. Okay. Ano to? Bonus ko to sa'yo. Okay. Yes. Okay, dito tayo, sis. Okay, dito ka sa stage para maganda. Anong name mo? Angeline. Okay, ganito gagawin natin ha. Si Angeline, gagawin nating model. Okay. Angeline, ang tawag natin sa demo na ito ay strength test. Okay? Kung alam mo, yung mga gumagawa ng demo na ito, yung bibenta ng bracelet na magnet, di ba? Yung mga bilog-bilog na nilalagay dito, sabi nila, pag suot mo daw yon, lumalakas ka. Tama, di ba? So, nung tinanong ako, Jun, totoo ba yan? Nung pinag-aralan ko po, sabi ko, totoo. Sinesearch sa internet. Kahit na naglabas ang TV na hindi daw totoo, ako nakita ko, sabi ko, may realistic po. Bakit po? Kasi ang magnet kasi sis, meron siyang electricity. Meron siyang kuryente. Yung katawan natin, merong kuryente. Merong positive, merong negative. Alam mo ba yan? Tama? Kaya nga minsan, di ba, pag na-experience mo, dumikit ka sa mga tao, para na-static ka, nakakuryente ka. Ngayon, kung hindi mo naman na-experience mo, yung siko mo, pag pinitik natin dito, may kuryente. Tama, di ba? Yung puso natin, kaya pala siya nagpapump, kinukuryente siya naturally. So, ganito gawin natin kay Angeline. Tama, no? Angeline, okay. Okay, side view ka sa kanila. Okay, ganito, kabila. Yan. Okay, 45 degrees. Pagkatapos, straight the body, i-close mo yung kamay mo ng ganito. Okay. Now, lalagyan natin si Angeline dito ng weights. Ikaw naman, ang gagawin mo, isipin mo, ikaw ang pinakamalakas na babae sa buong mundo. Tama? Total, kamukha naman ni Marian Rivera. Pwedeng Darna, no? Tama, di ba? Okay. Ready, ha? So, tignan niyo yung body niya kung mag-bend. Ready, set, nag-bend siya. Tama? Okay. Angeline, bibigyan kita ng natural strength. Ang tawag nito sa Chinese, acupressure. Habang inihilot ko si Angeline,
yung kanyang adrenal glands sa likod, nabuhay na. Yung emergency, di ba? Naisunog, nabuhat mo yung TV, yung rep. Tama, di ba? Yun yung may kagagawa nun. So, habang inihilot natin, buhay na yung iyong strength. Mas malakas ka ngayon compare kanina. Now, dahil dalawa ang kidney mo, nasa ibabaw yung adrenal glands nun eh, dalawang kamay ang ating ihilutin. Ang tanong ko lang, Angeline, dalawa ba ang kidney mo? Baka nabenta mo na isa. Okay. Okay. So, observe mo, mas malakas ka ngayon compare kanina. Tingnan niyo po isang observation. Kung meron kang anak, pag nagkakasakit, pinapahilot mo. Tama? Sabi ng manghihilot, meron daw pilay. Sabi ng science, hindi totoo yun. Bakit? Kung may pilay ang bata, dapat sa orthopedic siya dinala. Pero tanong, June, bakit siya gumaling? Yan po ang milagro ng hilot. Habang inihilot yung bata, lahat ng glands niya nag-function. Adrenal glands, thymus gland, pituitary gland, nag-release ng hormones yun. Yan ang nag-combat sa infection ng bata. Kaya siya gumaling. Okay, tingnan mo to, Angeline, ha? Observe mo, mas malakas ka ngayon compare kanina. Sige, close. Kamay mo. Okay, tingnan niyo po, ha? Okay, huwag niyo putulin, ha? Ready, set, go. Ay, grabe. Tama, di ba? So, ibig sabihin, mas malakas siya ngayon compare kanina. Tama? Pero, babawiin natin yun, pinahiram lang natin yun. Sa pamamagitan ng cellphone. May cellphone ka ba? Okay na. Tingnan natin. May load ba yan? Pasa-load mo ko. Hindi. Okay. Pindutin mo yung cellphone mo, pailawin mo, pakita mo sa kanila. Kahit saan lang, isa lang. Yan. Pinindot niya. Sabi sa internet po, first timer, sabi sa internet, ang cellphone, huwag mong patatagalin sa ulo. Bakit? It's a mini chemotherapy. Pag habang matagal ng kausap mo, nangyayari, mainit na yung cellphone mo, masakit na yung ulo mo. Tingnan mo ha, si Angeline, isang pindot lang niya ng cellphone, yung radiation, hindi mo nakita yon, nag-travel sa nerves mo, in-inject sa adrenal glands niya, wala na yung kanyang strength. Ganun kabilis po. Kaya nga kung ang anak mo, gumraduate ng honor, dinegalon mo ng cellphone, after 10 years, unang sakit niyan, blood clotting sa brain hanggang brain tumor. Okay, now, tignan mo ha, sa isang pindot na ng cellphone, wala na yung kanyang strength. Sige. Close mo. Okay. Ready? Sa isang pindot lang, para na siyang ano, diba? Painumin natin siya ng barley ngayon. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, pag tinawag, lapit, kasi libre ito. Sayang. Okay. Kalahati lang po, ilalagay natin for demo purposes lang. Okay. Bakit po kalahati? Kasi po, yung kalahati, akin. Yan, okay. Tingnan niyo po ang barley natin, it's chlorophyll. Ibig sabihin, hindi po yan pwedeng magbago kahit anong ilagay mo dyan. Iha, masarap ito ha. Baka akala mo mapait. Hindi. Meron siyang natural sweetener from stevia. Okay. Ano mo? Sa'yo lahat. Sarap yan. Relax lang. Huwag kang magmadali. Hindi, okay lang. Okay. Power si Angie. Okay. Bilangan natin si Angie ng 10. 1. Urong tayo ng konti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Bakit ko siya binilangan ng 10? Kasi po ang barley, upo muna kayo sis. Kasi ang barley po, sa dila pa lang natin, Angeline, nag-absorb na. May mga ugat tayo doon eh. Di ba? Pag nilabas mo yung dila mo, may ugat. In-absorb na yung barley, papunta sa yung adrenal glands. Now, bakit may bangko? Kasi hawak lang ako dito. Okay? Sige, game. Ulit. Okay, wag mong putulin ha, yung kamay mo. Okay. Wag mong putulin. Ready, set, go. Ay, grabe. So, diba? Now, etong maganda, dyan ka lang sis ha. Dyan ka lang sis, okay lang. Etong maganda po, kahit si Angeline mag-cellphone siya, because of barley, protected siya ng radiation. Sige, pailawin mo ulit, pakita mo sa kanila. Yan. Kahit nag-cellphone pa siya, nandun pa rin yung kanyang strength. Liga. Huwag mong putulin, Jay ha. Okay. Ready, set, go. Ay, power to go. Okay. Okay. Thank you po ha. Great bonding mo ako. Okay. Okay. Thank you, Angeline, ha? Okay. So, ganun po kagrabe. Actually, Angeline, ilang taon ka na? 18, batang-bata. Sa totoo lang po,
pag nag-demo po ako nito, mga senior citizen, 80 anyos, 90 anyos, kaya nga po, ang laki po ng potential ng negosyo natin, yung mga matatanda, wala silang naintindihan sa pinaliwanag ko. Pero yung 80 anyos na matandang babae, nabuhat ako, yun lang nakita nila. Ang Pinoy, to see is to believe. Tama po? Pag nabuhat, wala kaming pakialam sa SOD, basta nabuhat ni Lola, bili kami niyan. Ganun po. Tama po, di ba? So yan po ang atin pong barley. Now, ganito magtrabaho ang barley. Ang barley natin is neutralizer. Ibig sabihin po, kung ano ang kulang ng katawan mo, dadagdagan niya. Kung ano yung sobra, babawasan niya. I-neutralize ka niya. And then, i-cleanse ka ng barley. Nakita niyo yung green? I-cleanse ka ng barley. Pag malinis na, inonourish ka na ng nutrients. Vitamins, minerals, enzymes, amino acid. Pag may sakit ka, whether you like it or not, healing will follow. Ganyan po magtrabaho. Wala pong magic po sa atin pong barley. Ganyan po siya, may proseso po siya. Kaya nga po sabi ni Dr. Hagiwara, barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Meaning, kahit po bata, matanda, pwede mag-benefit sa barley. Bakit po? Ito po ang testimony natin. Si Princess po, premature. Ang dami po niyang sakit. Na-ICU po siya ng 1 buwan. Anong nangyari? Nilabas sa ospital dahil walang pambayad. Pinatake nila, mahirap, binalik ulit sa ospital kasi mahirapang huminga. Ano pa? Ang diagnose, pneumonia. Anong ginawa ng nanay? Pinadede po ng barley. Nakita niyo? Green. Pinadede po ng barley. Anong nangyari po? 1 sachet in the morning, 1 sachet in the evening. Dahil wala na namang pera, yung 1 sachet, hinati pa sa 3. Anong nangyari po? Nag-improve yung bata, nag-healed ang blood infection, hindi na siya anemic, become more active, wala nang okay na yung difficult ng paghinga niya, and good appetite, good sleep. Ito po si Princess before, ito po siya ngayon. Tama po, di ba? Okay, now, bata yan yun di ba? O yung old age, ito yung old age. Ito po si Mang Rinier, na-diagnose po ng enlargement of the heart. Ang ginawa po, nag-x-ray po, tapos pinatake ng barley for 2 months. 1 sachet in the morning, 1 sachet in the evening. After 2 months, nag-x-ray ulit. Ano nangyari? Hindi na po nag-enlarge yung kanyang heart. Isang palakpak ulit dyan. Okay. Jun, matanda yan. O, ilagay natin sa gitna. Si Janet po ay 31 years old, na-diagnose po ng carcinoma. Actually po, itong babae na ito, nung nag-testimony, nagulat po ako. Kasi po, ang suggest sa kanya ng doktor daw, operahan siya immediate. Tatanggalin yung kanyang mata, tatanggalin yung ilong, tatanggalin yung jaw. Buti na lang po, wala daw siyang pera. Kasi kung may pera siya, tanggal ang mukha niya. Tama po? Dahil walang pera, ang ginawa po ng kanyang tita, pinatake po ng barley. Ang pinatake sa kanya, capsule po. 2 capsule in the morning, 2 capsule in the evening. After 4 days of taking the capsule, ano nangyari? Ang dami pong dugo na lumabas sa kanyang ilong. Nagulat. Sabi niya, naku, baka epekto ito ng barley. Baka ito yung side effect. Sabi ng tita, hindi. Ituloy mo lang. Pinuloy. Pero this time po, sachet po ang ibinigay sa kanya. 1 sachet in the morning, 1 sachet in the evening. Ito siya dati, ito siya ngayon, ito siya after. Tama po, di ba? Grabe po, no? So, ibig sabihin, ang dami na po natin ganyang testimony, sa totoo lang po. Nakakakilabot, talaga nakakaiyak ang mga testimony na iniharap sa atin. Kaya nga po, sa pagtatapos, simple lang po ang bilin ko sa inyo. Take care of your body, and your body will take care of you. Bakit po? Kasi po, 2 organs lang po ng ating katawan ang hindi nagpapahinga. Yung ating brain, tuloy-tuloy sa pag-release ng mga hormones yan, pananaginip, tuloy-tuloy yan. At yung ating puso, tuloy-tuloy sa pagbabak ng blood, 8,000 gallons every day. Bakit po? Pag ikaw natulog at yung puso mo nainggit din, natulog din, matutulog ka na forever. Tama po? So take care of your body and your body will take care of you. Thank you very much mo and to God be the glory. Saring kwento sa pag-asenso, dati nakatungo, ngayon'y taas noon. Huwag ka lang
ika'y matagal